Pansamantalang itinigil ng Amerika ang dagdag taripa nito sa mga ini-import mula po sa ibang bansa maliban sa China. Tumaas ang halaga ng stock sa Pilipinas at iba pa kasunod niyan. Pero ano po ba ang epekto kung ituloy yan, lalo sa presyo ng bilihin at trabaho? Nakatutok si Ivan Mayrina. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang 90-day pause o pagtigil muna sa pagpataw ng matataas na taripa o buwis sa mga ini-import ito. 10% lang muna ang ipapataw sa lahat ng bansa, maliban sa China na mula sa 104% ay itinaas pa sa 125% ang taripa. Ito'y matapos humiling ng negosasyon sa Amerika ang hindi bababa sa 75 bansa sa mga taripang ito ayon kay Trump. Kabilang sa nakipag-ugnayan na sa United States Trade Representative o USTR, ang Pilipinas na dapat ay papatawan ng 17% na taripa. We have communicated with them our desire to engage in a meeting or dialogue with them, and they have positively responded. So I will be scheduling a trip to the United States to meet with the USTR soon. Bukod sa one-on-one na pakipag-usap ng Pilipinas sa Amerika, may hiwalay ding hakbang bilang kaisa naman ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. May pulong ngayon ang mga trade ministers ng ASEAN members at inaasahay gigit nila ang pagkabahala sa epekto ng taripa. Every country will continue with their bilateral negotiations with the US and concurrently conduct a regional discussion with the US. And the key words are cooperation, not retaliation. Ang tarif o taripa ay buwis ay pinapataw sa mga produkto na ibang bansa. Halimbawa, ang export ng Pilipinas ay papasok sa Amerika, papatawan ng 17% tax. Para hindi malugi, tataasan na lang ang presyo nito pag binenta sa mga consumer. Dahil magmamahal, nagiging paraan ito para protektahan ang local products. Ang epekto sa Pilipinas, mas konting export at kita. Pero hindi lang Pilipinas sa pinapatawan kundi lahat ng bansa, kabilang ang China. At dahil maraming produktong ini-import ng Amerika, hindi maiwasang magmahal ang mga produkto roon. Hindi tulad ng maraming bansa, gaganti ang China ng dagdag ding taripa sa mga ipinapasok sa kanilang American products. Kaya magmamahal din ang mga produkto sa China. Ang problema ng Pilipinas ay ang mga ini-import itong produkto na mula Amerika at China o ang mga produktong ang raw material ay mula sa dalawang bansa. Malamang may dagdag presyo na agad yan bago pa dumating sa Pilipinas. Kung may trade war silang dalawa na pataasan sila ng tariff, yung input cost nun, directly or indirectly, mararamdaman natin sa Pilipinas at sa buong mundo. Parang domino epekto niyan. Anumang produkto kasi na nagmamahal kahit pa imported, pwedeng makapagpamahal din sa iba pang produkto kahit local products. Kung mahal ang mga bilihin, kukonti ang benta ng mga produkto sa bansa. Kaya posibleng magdesisyon ng ilang negosyo na bawasan ang produksyon nito ng mga kailangan ng mas kaunting trabahador, kundi man tuluyang magsara. Ibig sabihin, posibleng mauwi ito sa unemployment o kawalan ng trabaho para sa ilan. Yung unemployment rate natin nung nakaraan na araw na binanggit ng PSA, nangangalib din yon. So, malaking uncertainty o walang kasiguruhan ang nangyari dahil po dito sa taripa na programa na gustong ipatupad ni Trump sa buong mundo. At dahil nga mas mahal na ang mga bilihin sa Amerika, magtitipid din ang mga dugong Pinoy roon. Mababawasan ang ating remittances, babagal ang paglago ng remittances natin. Hiwalay pa ang epekto kung mahirapan ang American companies na nag-e-employ ng mga Pilipino sa buong mundo. Ang iba nga may investment, sangay o pabrika sa Pilipinas. Pwede rin silang mawala ng trabaho. Bagal yung global investments, yung global trade, babagal. Yung mga trabaho, babagal. Kahit yung OFW jobs. Kasi you're talking about the global supply chains around the world. Sa dami ng epekto, may ilan na may kontrol naman ng Pilipinas, partikular sa export. Pwede kasi maghanap ng mga bansang pwedeng supplyan ng mga made in the Philippines. Kailangan mag-diversify. No? Kasi masyado tayong concentrated sa US. 70% ng total exports natin. Biggest export market natin. Siya yung may tariff eh. Yung ibang bansa, wala naman eh. Pero kung kailangan talaga mag-export sa Amerika, may bentahe pa rin magagamit ang Pilipinas. Pangalawa sa pinakamababa sa ASEAN ang 17% na taripang ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas. Maaring maging oportunidad pa nga raw ito ayon sa mga economic managers ng gobyerno dahil maaring makahikayat tayo ng mga mamumuhunan sa bansa. Sa kabila nito, ang Free Trade Agreement o Zero Tariffs pa rin ang isusulong sa negosasyon ng Pilipinas sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.